Okay, mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Tayo muna hayahawit. Magandang bagay po, awitin natin ng Diyos o awitan natin ng Diyos na mga hawitin papuri sa Kanya upang sa ganon siya po ay maluwalhati sa pamagitan ng mga hawit natin. Sige, hawitin po natin yung ano ba yung ginawit natin? Kay buti-buti mo, Panginoon. Yan. 1, 2, 3. Buti-buti mo, Panginoon. Sa Lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. iyong kaway pa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway pa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ang Panginoon. Okay? Mabuting bagay bago tayo magsimula sa ating Garden Bible Study. Garden po ito, wala tayo sa loob ng tahanan. Po, sa garden ni Tatay Hogos. Ay naabitan natin ng Diyos. Amen. God is good all the time. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo magba-Bible Study o Garden Bible Study sa pagkakataon nito. Ating pong babasahin yung nakasulat sa Biblia. Ito, unang Timoteo, Tatay Hogos, chapter 2, verse 6. Yun lang po. Oh, yun lang. 6, 7 hanggang 7. Yan. Unang Timoteo, chapter 2, verse 6 and 7. Ang ito po yung patutuho ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Tandaan niyo po, si Pablo namatay 46 to 47 AD. Yan. Kapitulo Opo, sige. 1 Timoteo 2:6-7. Babasahin po. Nandog niya ang kanyang buhay upang tubusin lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng mga pananampalataya at katotohanan para sa mga Hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Amen. Yan. So, yung takdang panahon na yan na sinasabi ni Apostol Pablo sa nasabing talata, ito po yung nakasulat din sa Galatia 4:4 kung saan nang isinugo ng Diyos si Jesus sa takdang panahon, nung panahon na ano tayo?
Tay mga yan. Agad na 4-4, no? Sige po, basahin niyo po. Ngunit ang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5, basahin niyo 5 po. 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa ngayon tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Amen. May tamang panahon po pala. Kailan yung tamang panahon ng lahat po ng tao makasalanan? Kaya doon sa unang binasa ni Tatay Ogos, kung inyong mapapansin, yung unang Timoteo chapter 2:6, kung saan sinabi niya yung ganitong mga bagay. Ulitin mo, Tatay Ogos, ano? Yung binasa mo kanina, unang Timoteo chapter 2 verse 6 and 7. Sige po. Inandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan, ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Nangyandog po ni Jesus ang kanyang buhay. Ang sabi rito, lahat mula sa kasalanan. So, ibig sabihin, lahat nagkasala po eh. Kaya po iniandog si Jesus. Kung walang Jesus na iniandog, eh wala po tayong kapatawaran. Kahit anong gawin po nating mga tao, kahit ikaw pa na pinakamayaman na tao sa mundong nabubuhay kang ito, kaibigan, wala ka ring magagawa para bayaran yung atraso mo sa Diyos. Kaya iniandog ni Jesus yung katawan niya para sa lahat. Di ba napakaganda nito? Kumbaga, ikaw sana maghahandog ng peace offering sa Diyos. Eh wala kang ihandog. Kaya ngayon, ang ginawa, ang inihandog po ay ang katawan ni Jesus. Kaya sa ating panahon, marami kasing mga tao na hindi sila naniniwala na inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa kasalanan ng tao. May mga malalaki pong reliyon sa mundong ito. Sabi nila, hindi totoo yan. Yung inihandog nila sa krus, ang sabi nila, kamukha lang niya. Sabi nila, kamukha. Hindi raw si Jesus yun. Pero kung Bibliang babasahin natin, si Jesus ang tinutukoy na nag-inandog. Ngayon, tingnan nyo po yung nakasulat sa Hebreo 10:10. Anong sabi ng kasulatan? Yung paghahandog ng katawan ni Jesus, kailangan pa paulit-ulit ba yan? Kasi kung paulit-ulit yan, ibig sabihin, paulit-ulit lang tayong gumagawa ng kasalanan. Di po ba? Pero hindi nga ganun eh. Kasi dito, marinig natin dito sa Hebreo, chapter 10, verse 10 ng Hebreo. Ito. Para ma-eksakto. Hindi na paulit-ulit. Alam nyo, ito, may masakit lang na katotohanan. Wala tayong personalan na. Yang pare, naghahandog siya araw-araw. Mismo ako narinig ko yung pare nung araw eh. Kasi meron akong dinaluang patay. Sa isang puninarya, dumating yung pare na nalit pa nga yung pare eh. Dimbawa, ang service niya doon sa patay, alas 3 na nga po, dumating alas 3:30. Nalit siya.
Sabi ko sana mukhang nagkasarapan yata yung mahjong. Noong araw po, mga pari po sa probinsya, laro nila mahjong. Alam ko yun. Yung pamangkin ko sa Kristan Okay. Ngayon, yung paghahandog nila, araw-araw. Ibig sabihin na araw-araw nilang inahandog si Jesus. Inamin ng pari yun Ito yung, di ba pag nakatayo yung pare, yung parang lamesa niya, ito ang katawan ni Jesus. Bakit araw-araw, dadaanan natin mamaya yan. Tatayo ko, sige basahin mo muna yung 1, Hebreo Gis. Hebreo, Gis. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal, si Kristo sa pamagitan ng minsanang paghahandog sa kanyang sarili at iyon ay sapat na. Amen. Ang sabi, minsanan. Sa English, once. Yung ginawa ni Jesus, tama na yun. Lahat ng kasalanan ng tao, tapos na. Di ba? Yun ang nakalagay sa Biblia. Ngayon, sinabi ko sa inyo kanina, yung atin ako ng libing. Ito po yung nangyayari. Ito wala pong personal ka kasi nasa Biblia po yan Nagbabasa naman tayo, hindi tayo naninira ng reliyon. Tatay Ogos, diyan pa rin, Hebreo 10:11 naman ang babasahin mo ngayon. Para malaman natin yung katotohanan. Ayan, basa po. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog pariw din ang mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Amen. So maliwanag sa Biblia. Hindi ko invento ito Ano daw yung pare? Sa mismong pare ko narinig yan. Itong katawan ni Jesus. Araw-araw naghahandog ang pare. Pero ano nakalagay? Hindi nakakaalis ng kasalanan. Ganito lang kasimple po yan. Magsimba ka araw-araw. Hindi nawawala kasalanan mo. Ang Biblia may sabi niyan, hindi po ako Napakaliwanag Kaya sabi ko, nung narinig ko yung pare, binuking niya sarili niya. Kuha ka na, huling-huli ka ako sa loob ko. Minsan lang nagandong si Jesus. At sapat na. Kaya yung kasalanan natin, meron na nagandong ng pantubos. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kailan nangyari yun? Nang takdang panahon, yung tamang panahon na isinugo ng Diyos, tayong mga tao ay nasa kasalanan po tayo. Namatay siya dahil sa kasalanan natin. Hindi naman siya mamamatay kung wala tayong kasalanan. At kung wala tayong kasalanan, wala namang Yesus na pinadala. Wala sanang Yesus na pinadala. At yung kamatayan ni Yesus, yun ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Galatia 5:1. Tingnan nyo po Tingnan niyo ang sulat ni Apostol Pablo. Kung ano sinabi niya about Kristo. Sige tayo, boss, basa mo.
Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen. Meron na po nagpalaya sa atin sa kasalanan. Nang misanang yandog si Jesus, nagawa na niya po ang pagtubos ng ating kasalanan, kaibigan. Sabi sa Galacia, kaya sabi diyan, huwag na kayong muli ay magpahalipin. Kaya dapat po, pinalaya na tayo, huwag na tayo magpalipin pang muli. So, ang payo ni Pablo sa unang Korinto 4:6, kung ano ang payo ni Pablo, huwag po tayong lalampas sa nakasulat. Okay? Sige po, basa. Mga kapatid, kami ni Apolos at ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan nyo ang kahulugan ng kasabihan. Huwag lalampas sa nasusulat. Huwag niyong ipagmalaki ang isang tao upang amakin ng iba. Amen. Sila po yung halimbawa na ginamit ng Diyos na huwag lalampas sa nakasulat. Kung ano po yung nakasulat, huwag po natin lalampasan. O sa madaling salita, huwag po nating igitan. Kasi po, lagi ko nga sinasabi, ang nakasulat na. Kaya lagi ko po sinasabi yan, kung nakasulat na, tanggapin na lang. Kasi, kung hindi mo tatanggapin yung nakasulat, edi hindi ka naniniwala sa nakasulat. Kagaya na lang, meron kung may nagdidiskusyon sa akin, sabi niya, history. Isipin mo, history, ang ibinabara niya history. Sabi ko, sa Biblia ako, nakasulat na sa Biblia ang mga pinupost ko, ayaw niya pa niyang tanggapin. Pero ang tinanong ko sa kanya, hindi ka ba naniniwala kay Pablo? Hindi siya sumasagot. Ang dami niya sinasabi. Ewan ko bakit gano'n ang paniwala niya. Tapos bandang huli, nagtitinda pala sa Facebook. Sundin mo ako sa Facebook. Nagtitinda pala siya. Naghanap buhay. Kaya sinasabi ko po, huwag na kayong lalampas po sa nakasulat. Ako lagi ko sinasabi ito sa iba. Huwag nyo nang lalampasan. Manapa, kung ano yung nakasulat, tanggapin na lang ninyo. Sampalatayanan ninyo. Sinabi diyan, minsan lang nagandong si Jesus. O, tama na. Ang mahirap, may mga tao pala noong panahon na yun, napahulit-ulit silang naghahandog. Ano ba yan? Paulit-ulit. Pero anong sabi? Hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Tandaan niyo po yan. Kung hindi naman nakakatanggal ng inyong mga kasalanan, huwag na lang po. Kasi mahirap naman. Kasi nung araw, si Apostol Pablo, meron siya nakitang mga kababayan niyan, mga taong reliyoso, pero nagkamali po sila. Ito yung kwento ni Pablo sa Roma, Tatayogos. Ganito ang kwento ni Pablo dito sa mga kababayan niya.
Gusto nilang mapalugod sila sa harapan ng Diyos. Ito, Roma 10, 1, 2, 3 hanggang 4. Roma chapter 10 verse 1, 2, 3, 4. Yan. Mismong si Pablo, sinulat niya ito. Mismong yung kanyang kababayan. Kaya bakit niya alam sabihin yun? Kababayan niya, nasasaksiyan ng gawa nila eh. Yan ang kwento ni Pablo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung ano po yung nakasulat, huwag nyo nang pakialaman, manapa, tanggapin na lang ninyo. Sige tayo, boss. Mga kapatid, ang pinakananais sa puso ko ay dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat ang saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay ng tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawin matuwid ng tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan ng tinagda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang Diyos ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Amen. Napakaliwanag po, ano? Itong mga wudyong kababayan ni Pablo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero gusto nila maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Ako saksi ako, nakita ko sila eh. Mali yung kanilang pamamaraan. Alam niyo po, pag mali po ang pamamaraan natin, ito kagaya nila. Wala sila. O sa madalit salita, wala silang kaligtasan. Kaya ang Biblia po ay nagtuturo, hindi upang pasamahin tayo sa harapan ng Diyos, kundi kaya tayo nag-aaral upang maging mabuti tayo sa Diyos. So ano lang ang sikreto? Kung ano po yung nakasulat, tanggapin na lang natin. Ako lagi ko sinasabi yan eh. Kung ano yung nakasulat, tanggapin na lang natin. Hindi yung kumisan, nakasulat na nga kung ano pa sinasabi ninyo eh. Pag wala naman kayong may sagot, kung ano sabi nila, oy kalbo, wala na may sagot eh. Kung minsan nasabi ko nga sa kanila, hindi baling kalbo, may laman. Alam niyo po, may mga taong ganyan talaga. Na ewan ko, anong klaseng tao sila. Kaya kung minsan sabi ko, ganyan ba yung natutunan ninyo sa inyong mga magulang? O ganyan ang natutunan ninyo sa eskwela nung nag-aaral kayo? Simpleng tanong, ang sagot ninyo, balahura. Kasi po, wala talaga silang may sagot. Kung ano yung tanong, ayaw naman nila sagutin. Kasi wala talaga silang may sasagot. Kaya maliwanag po sinasabi ng Biblia, ayon kay Apostol Pablo, huwag po tayong lalampas sa nakasulat. Kaya ako naman bilang nagtuturo, nagbabahagi, Tatay August nagbabasa eh. Oh. Pwede bang lukuhin kayo niyan? Matanda na yan. Senior citizen na yan. Sa Bible tayong kanto. Walang social isang simula. Okay. Kaya lagi niyo pong tatandaan. At ang isang naipapayo ko pa, magbasa po kayo ng Bible. Kayo mismo magbasa kayo. Bakit kailangan magbasa tayo ng Biblia? Pag nagbabasa po tayo, ito
Pag mag-isa lang po kayo, bumabasa kayo ng Biblia, parang nararamdaman nyo po ang presensya ng Diyos. Salamat po. Ganun yan eh. Kaya ang payo ni Apostol Pablo sa mga entil, huwag po tayong lalampas sa nakasulat. Dapat tama lang. Ano po, laging tatandaan, sana meron kayong natutunan. Wala po tayong ibang aral na dinala dyan. Lahat yan nakasulat. Kumbaga, binabasa lang ni Tatay Yogos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtutuwid sa amin. Kung kami man ko'y nagkukulang, matyaga mo kami tinuturuan. Amen? Okay, awit muli tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng ditong araw at pag-asa. Pag-ibig isang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Kapit sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pinagtagumpay mo ang aming Garden Bible Study at pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na dumalo ngayon. Ano man po ang sitwasyon, kalagayan nila sa bawat isa, matanda man sila o bata, ikaw po ang higit na nakakahalam mo, Diyos. Kung mayroon mang karamdaman, ikaw rin ang magpagaling sapagkat ikaw naman talaga ang pinagmumulan ng aming kagalingan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Bigyan niyo po silang payapat na himbing na tulog pagiga nila mamayang gabi. Ingatan mo po ang kanilang mga bahay na tinitirhan, O Diyos. At gisingin sila sa araw ng bukas. Taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. All the time. Uy. God is good. Amen.